Magkakasunod na nilooban ng isang lalaki ang 3 convenience store sa Caloocan at Quezon City. At sa Rizal naman, arestado ang isang kasambahay na tumangay umano ng 5 milyong pisong halaga ng ari-arian. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. 3 magkakahiwalay na convenience store ang magkakasunod na hinold-up nitong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Ang suspect sa panluloob, iisa lang umano. Unang pinasok ang isang tindahan sa Caloocan bandang alas 11:30 ng gabi. Tinutukan niya ng baril ang kahera. Pagkatangay sa kinita ng tindahan, dali-daling tumakas ang suspect. Makalipas ang mahigit 1 oras, convenience store sa Quezon City naman ang pinasok. Tinutukan din niya ng baril ang kahera, sabay kuha ng pera sa kaha. Mahigit 1 oras lang ulit ang pagitan nang puntiryahin naman ng suspect ang isa pang convenience store sa Caloocan. Tinatry niya na pabuksan yung mga bulb, no? Pero hanggang doon sa kaha lang yung kanyang nakukuha. Alas 5 ng madaling araw, nang hold up naman daw ang suspect na mag-asawang naglalakad sa Quezon City. Nakilala at natunto ng mga otoridad ang lalaki na naaresto sa Baclaran. Nahulihan natin siya pati ng granada during our follow-up operation. Yung baril, naitago na niya yung baril. Hindi na natin na-recover yung baril. May mga pinasok din daw ito sa San Jose del Monte at Marilao sa Bulacan. Ayon sa Caloocan Police, miyembro ng grupong sangkot sa robbery, hold-up at carnapping ang suspect. Sa katunayan, nakulong na nga raw ito noong nakarang taon dahil din sa pagnanakaw. Sasampahan ng 3 counts ng robbery at illegal possession of explosives ang suspect na dumipensa sa mga aligasyon. Pero sa labas lang po ako, pinagbantay lang po ako sa labas na, nasa motor lang po ako. Tapos, Itinanggi niyang siya ang tinutukoy ng mga pulis. May mga CCTV video may nakuhanan ka. opo, pero hindi naman po ako yun eh. Hindi ikaw ang nasa CCTV. Opo, na dahil po nasa Baclaran po ako eh. Tatrabaho po ako. Nasa kote naman sa Cainta Rizal ang isang kasambahay na tumangay umuno sa mahigit 5 milyong pisong ari-arian ng amo niyang Chinese. Kabilang sa mga nawala ay sasakyan at 2 pusa. The house is very look like the Mercy because she is very heavy get the item and then go out. I feeling that is a very terrible thing because the nanny come my house only 1 day. How can she alone doing that thing by herself? That is a very professional scammer. Ayon sa pulisya, modus ng suspect na mag-apply na kasambahay at kapag pinagkakatiwalaan na ay saka nanakawan ang mga amo. Sa katunayan nga po, meron na po siyang warrant of arrest. Marami na po siyang biktima. Marami pong pupunta dito para itinuro siya. Itong dahilan sa kanya ay kailangan talaga niya yung pera kasi nga mahilig siya sa sugal. Mga Chinese umano ang karaniwang biktima ng suspect dahil nakakapagmandarin siya. Pero marami rin daw itong nabiktimang mga Pinoy. So I'm looking for a kasambahay para sa mama ko sana. And then may nag-message sa akin na interesado siya, nag-inquire. Kaya lang nasa Cagayan daw siya, malayo. So wala daw siyang pamasahe. And then after kong masend yun, nakita ko na lang saan, hindi ko na siya matawagan. Nagpapanggap rin daw ang suspect na ahente ng lupa na hihingi ng perang pangproseso ng mga papeles sa maglallaho. Ayon sa pulisya, nakatangay na ng mahigit 20 million pesos ang suspect na gumagamit daw ng iba't ibang pangalan at mga ID. Sinubukan ng GMA Integrated News na makunan ng pahayag ang suspect pero di siya tumugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.